Paano gumawa ng DV? So, first, click mo yung year, kung ano yung school, kung ano yung fund na panggagalingan ng payment ng DV natin. Pag wala yung fund, dagdag lang tayo. Tapos lagay natin yung cash advance natin. Nakapunta sa cash disbursement, new payment. So, sabi, start, enter date first, generate ng DB number series, click print DB. Pero bago natin i-click yung print DB para mag-generate ng DB number, siguro na final na yon para hindi tayo magsayang ng mga magsayang ng mga DB number. So first, lagyan natin yung date. Select natin yung supplier, details. Meron na siyang bat class. Pag wala ang bat class, pilihan natin dito. Tayan kung goods ba siya or service. Pag wala siyang, kung exempted siya, kung di siya kumpitan ng tax, piliin natin palagi yung exempted. Fund source na gagamitin natin sa pagbayad. Then kung may AIP pala tayo, so mapapansin nyo pala, pag walang fund source, blanco yan, lock din ito dito. So to unlock, always na lagi, select mo natin yung fund source. Gawin natin yung UX, pwede tayo mag-search via UX or account name. So office supply expense. Then, pagkatapos mo i-type yung keyword, i-click, lagyan ng amount, 6,000. So ngayon, yung system na mismo magkukompute ng batable sales niya based doon sa VAT classification at e-VAT classification. So, mayroon tayong 5, which is, ito yung 5%, 1, so ito yung 1%. Then, itong fund source, automatic na ito mag-fill in, galing base niya dito. Okay? Pwede pala siyang magkaroon ng multiple na account product. Example, other supply expense, dalawa yung classification ng babayaran natin. So, other supplies, for example, 1,000. Marami siya yan. 6,000. Okay. So, another column tayo. So, siya pa rin yung si June, July pa rin ng fund source natin kasi June yung nandun. Then, gawa natin ng tax. So, piliin natin kung ano yung nandito. 5 and 1. 5 and 1 din dito. So, ang classification natin is 5 and 1 din. Then, advances to operating expense. So, as you can see, pula dito. Meaning, itong tax natin na to, yung total tax dito, at saka yung total tax na nandito, is magkaiba. So, paano natin malalaman kung alin yung mali? So, first, check natin yung 5%, which is 35714. Punta natin yung 5% dito, 357.15. So, may difference siya, no 1. Nagets nyo? Tapos, pwede rin na yung 1%, so 71.43. Pag check natin dito, 71.43, so balance siya. So, ito lang ang may mali, yung 5%, hindi siya balance. So, para matama natin to, ang gagalawin natin ay yung isa sa mga tax dito. Either. So, bawasan natin to ng isa, 5, para yung total, magiging 14, balance na tayo. And as you can see, wala na rin pula yung total tax natin. So, meron din tayong kwan dyan, example kung paano ayusin. So, i-follow nyo lang. Then, yung check date natin, automatic na, galing sa DB date. Then, lagyan na lang natin ng check number. Pag lagyan natin ng check number, automatic na yung net amount galing sa ating amount dito. Then, lagyan natin ng signatory. Then, click print DB. So, yan na yung DB natin.
And 2307. Check printing. So, pag gagamitin nyo yung check printing na natin, facility, make sure na yung setting nyo sa pag-print hindi naka-fast drop pa. So, it's either normal or yung mas mabagal pa para magsakto yung mga details niya doon sa part na pwede lang nating lagyan ng details. So, pag nagpiprint